Tiniyak naman ng Malacanang ang pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Ayon sa palasyo, susuportahan ito ang mabilis ng paglilitis sa naturang krimen. Mareport si Von Aquino. Tiniyak ng Malacanang ang mariing pagsuporta nito sa mabilis na pagresolba sa Maguindanao Massacre case kasabay ng paggunita sa ikatlong taong anibersaryo nito. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, habang umuusad ang kaso sa korte, patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang isyu ng seguridad sa Maguindanao. In terms of hastening or expediting the judicial process, we have time and again made our plea to the judiciary to expedite the process without of course sacrificing due process. We understand totally, and this is going to be the 3rd anniversary of the Maguindanao massacre, and we certainly know that as long as the case remains unresolved, and as long as the case has not yet been decided, there will always be concerns, and we share the same concerns as with the massacre victims. Binigyan din naman ng Malacanang ang pagtutok ng korte sa sala ni Judge Jocelyn Solis Reyes na nagsasagawa ng pagdinig sa kaso 3 beses kada linggo. Mananatili naman ang state of emergency sa Maguindanao na siyang napagkasunduan ng national at local government officials upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa lugar. We have been able to maintain peace and order in Maguindanao, and so we continue to monitor the peace and order situation, especially in the light of the coming elections. Kinumpirma naman ng Malacanang na 7 kandidatong ang patuwa ng tatakbo sa ilalim ng Liberal Party sa eleksyon. Pero giit ng kalihim, walang dapat ipag-alala ang mga taga Maguindanao dahil tiniyak mismo ni Governor Toto Mangudadato na malinis na politika ang hangad ng mga ito. Ito po ay galing kay Governor Mangudadato. Ang sabi po niya, bagamat sila ay kaapelid dating Governor Andal Ampatuan, they do not share the same brand of politics that the patriarch espoused. Para sa Telebisyon ng Bayan, Von Aquino.